ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, noon ngayon at kailanman. Halina mga minamahal, damhin niyo siyang tuwiran at patuloy niyong makikita kung paano siya kumilos sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa inyong pagsusumikap, pagsusumikap na dumalo pa rin sa gawain bagamat wala po ako bilang tao. Ngunit ang banal na Espiritu ay kapiling at kasama niyo sa tuwina. Inuna ko ang pasasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon na kayo ay pasalamatan, mga tagasunod, mga lingkod, mga kaps, alagad, IT team at choir, na sa kabila man ng wala po ako ay tuwiran niyang umandar pa rin ang sasakyan sapagkat ang nagmamanibela ay ang tunay na manibela ay hawak niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maari palang maiwanan na sila. Buhay po ba ang Diyos? Pwede na pala kayong iwanan, mapagtitiwalaan na pala na kahit medyo matagal-tagal ay salamat sa Panginoon. Yun naman po ang hiniling ko sa Kanya na yamang kalooban mong ako ay makaalis na sa patnubay mo ay naganap ang lahat ng iyon
Kayo na po ang bahala sa gawain. At maraming salamat po. At nakaraos ng maluwalhati sa loob ng 10 araw na maayos naman ang lahat. Kaya sa inyong lahat, congratulations po, mga minamahal na tagasunod, alagad at choir. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang po ay, kumbaga sa naglakbay, kung ano yung pagdating sa dami po natin, ano po, nawa ay maunawaan ako yung nag-abroad na walang, di po ba? Sabi ko nga, Panginoon, pag may dumarating na mga tagasunod, mga lingkod na galing ng ibang bansa ay ako'y nababahaginan ng mga nakakaalala. Ngunit ako ay pumaroon, hindi para maghanap buhay. Kaya nawa po, kung meron man pong simpleng kaloob, lahat ay nabahaginan. Alam ko po makakaunawa kayo. Sapagkat sadyang mahirap pala yung gusto mo magbigay, wala kang ibigay. Buhay po ba ang Diyos? Masarap pa rin ang nasa gawain. Teka, ba't bigla? Taas nyo nga po ang kamay ng nangangarap sa ibang bansa na mamasyal. Pag ako tinanong nyo, ayaw ko na. Para makita nyo lang ang mga view, maglakad kayo ng maglakad. Kung kayo tamad maglakad, wala rin kayo makikita. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya, para sa akin, sapat na yung makita. Ngunit wala nang pangarap na balikan pa. Ngayon, kung magtatrabaho ka doon, wala kang magagawa dahil talagang nagtatrabaho ka doon. Kailangan mong bumalik, ano po. Ngunit kung gusto mo lang masilayan, dahil naaakit ka, ewan ko lang po kung mayroong mga damdamin ganun, pero ako po hindi ko damdamin yun. Kaya siguro wala na akong pangarap bumalik. Tama na yung minsan. Sapat na yung minsan. Sa bawat lugar, sapat na yung minsan. Sa bawat bansa, sapat na yung minsan. Ngayon, kung magtatrabaho ka, babalik-balik ka talaga. Ano po ibig sabihin ng binabahagi na yan sa inyo? Ang lahat ng nakaraan na magandang kaganapan sa buhay mo, hindi mo na maaring balikan maliban balikan mo sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? At ipaulit sa iyo ng Diyos. Subalit kung bilang ikay pagkatao at ikaw mismo magpaplano sa sarili mo, hindi lahat ng naganap na maganda maaari mong ulit-ulitin. Ngunit yung naganap sa iyong kamalian sa buhay mo, at yung kamalian na yun, kung gusto mong balik-balikan, pwede mong gawin. Ngunit kung ikaw naman ay nagkaisip o natauhan ka, na pagnilayan mo yung mga ginagawa mong mali ay hindi tama at hindi nakabubuti sa'yo, siguro walang mga isip ka na lang o pag-iisip na bakit ginagawa mo pa ulit-ulit, nakapipinsala naman sa'yo. Tama po ba? At yan po ang katotohanan. Na kaya may mga banal na salita, may mga banal na pahayag ang Panginoon para pagnilayan ito ng tao. Na hindi ito tinala, hindi ito nilathala sa lupa para ibaliwala.
mga nagnanasang makilala ang Ama, maramdaman ang Ama, patuloy silang nananahan dun sa kanyang mga salita. Patuloy silang naghahanap ng kanyang mga aral. Patuloy silang nagsasabuhay ng kanyang mga salita upang mabagong ganap ang kanilang pag-iisip. Ngunit kung pinakikinggan mo ngayon, bukas ay iba naman ang laman ng isip mo, hindi ka makapagbabagong ganap. Hindi ka makapagninilay sa buhay mo. At yan ang pawang katotohanan, na kahit nasaan ka, kapag nakatatak na sa iyo ang pag-ibig ng Ama, ang siyang buhay, at siya unang nararamdaman mo, kahit nasaan ka pa, yun ang hinahanap-hanap mo na. Kapag nakatatak na sa iyo yung mga aral niya, kapag buhay na sa iyo ang mga aral niya, kahit nasaan ka pa, kahit sinong mga kasama mo, yun na ang gusto mong mabuhay, yun ang gusto mong pagnilayan, yun ang gusto mong magawa. Kaya, minsan nakakalumbay lang po doon sa mga nagbago, pagkatapos ay sandali lang ang pagbabago, at ang sasabihin ay hindi ko kayang magbago, hindi ko kayang maging ganap. Alam niyo po, hindi pala totoo yung hindi kaya. Kapag ang Diyos ang nasa puso mo na at isipan, hindi pwede at hindi maaari na hindi ka magbago. Sadyang mababago ka at makapagbabago ka. Kaya lamang hindi magaganap yaon kung hindi mo pa lubos tinatanggap o sinusuko. Sapagkat mas naaaliw ka pa sa pangsanlibutan, mas naaliw ka pa sa mga bagay. Subalit kapag ang puso't isip mo doon na nakatuon at masaya ka na, nakukontento ka na kung anong meron ka at nagpapasalamat ka kung ano pa ang darating sa iyo at dumarating pa, ay napakaligaya ng puso mo. Nawa maramdaman lahat yaon ng mga anak ng Ama upang mapatutuhanang walang pagkabula ang kanyang salita ay pawang katotohanan, pawang buhay at pawang mabubuhay sa lahat ng mga nagsasabuhay. Mula kay Lucas, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ito ang hindi kayang unawain ng lahat. Lalo't higit kapag pinaliwanag mo ang katotohanan, kapag sinambit mo na ganito ang layunin at kagustuhan ng Ama. Yaong mga nagpapalagay na ang gawa nila'y mabuti na, tama na, tumpak na, marapat na, masasaktan, mahihirapan ng kalooban at magsasabing, para namang siya lang ang magaling, para namang tama siya, para namang siya lang ang tama. Ganyan ang maririnig mo at ganyan ang masasabi nila. Sapagkat nga hindi pa ganang nauunawaan ng lahat. Maliwanag ang katotohanan na kawawa ka Bethsaida, wikang maliwanag kawawa ka Corazin, sapagkat nakita nila ang sandigang bato, subalit binaliwala nila. Itinakwil nila ang panulukang bato, yaunay ang sandigang tapat na matibay, totoong sandigan. Sapagkat hindi nila mawawaan ang katotohanang binibigkas ang mga salitang totoo upang dapat ay pagnilayan at mapagbulayan. Nang dahil nga, ang damdamin ng tao ay kaiba sa damdaming kaloob ng Espiritu Santo. Kaya
Habang ang damdaming ito ang naghahari bilang tao, mahihirapan itong tanggapin ng mahirap umunawa. Subalit kay gaan at kay daling makilala ang tunay at katapatang aral at salita ng Ama kung tuwirang tatanggapin na ang lubos na pagbabago. Buhay po ba ang Ama? Kaya kung minsan masasabi mong masarap pa yung kumain ka lang ng bagong at sausaw mo'y talong. Masarap na para sa iyo yun, kaysa kumakain ka ng iba't ibang putahe na hindi ka naman nasisiyahan sa buhay mo. Kaya pagtatakhan ka ng kapwa mo na ganun lang ang kalalagayan mo, ganyan lang ang buhay mo, bakit alam nila na ikaw ay maraming dinadala, ikaw ay maraming dalahin, subalit hindi nila mapaniwala ang ikay masaya, ikay maligaya. Nang dahil ang damdamin nila at damdamin mo ay magkaiba. Subalit kapag ang damdamin ninyo kapwa ay magkaisa at nadarama ninyo kapwa, ang damdamin ninyo ay iisa lang, masasabi nyo kapwa, totoo nga pala ang mabuting balita. Buhay ba ang Diyos? Kaya may mga tao na kahit sagana na, marami nang nakakamtan, hunghag pa rin ang buhay, kulang pa rin. Mayroon pa rin kulang sa pandama. Hindi nila maramdaman ang tunay na ligaya, ang tunay na kasiyahan. Bakit? Sapagkat may kulang. Yaong tunay na nagpapasarap ng timpla ng buhay, yaong tunay na nagpapaligaya ng buhay, yaong tunay na nagbibigay payapa ng buhay, yaong tunay na nagbibigay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak at magpuri, magpasalamat na totoo ang mga nabuksan at nakadama, nasiyahan at naligayahan, nagising sa katotohanan at nakaunawa na tuwiran. Sapagkat patuloy na madarama kung papaano ang Ama ay buhay na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung naranasan nyo na ang mahiwagang pagkilos ng Ama at ang kahiwagaan niya ay nakikita nyo na, kayo mismo, masasabi ninyong, nais ko na lamang manahan sa ganitong buhay na hindi mo man layunin, hindi mo man hangarin kapag ginusto ng Ama na ibibigay at may pagkakaloob niya. Yaon na nga ang patutuong, hindi ka man humingi, alam na ng Ama kung ano ang hihingin mo sa Kanya. Hindi mo pa man sinasabi, alam niya na yung damdamin mo at laman ng isipan mo. Wala ka pang sinasabi, hindi pa bumubuka ang bibig mo, tarok niya na kung ano ang kalooban mo. Hindi ka man magsalita, alam niya na ang kailangan mo. At doon mo mapapatotohanan kung paano nga pala siya kumikilos sa buhay mo kapag nakita mo ang mga mahihiwagang pagkilos niya na hindi mo man minithi, ngunit nakamtan mo. Hindi mo man hiningi, ngunit napasayo. Wala ka mang sinabi, ngunit nakita at narinig niya. Kaya ikay nagigitla pa sa pagkilos ng Amang mahiwaga sa buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung minsan kaya lang mayroong hindi magandang pag-uusap kapag hindi naunawaan ng isa, halimbawa dalawa ang magkausap, ang ipinaliliwanag ng isa ay maganda, hindi maabot nung pinapaliwanagan, nagkakaroon ng lisyang pananaw, lisyang pang-intindi, lisyang panukala. Iyaon ang nagiging simula ng hindi magandang pag-uusap. At yan ay nagsimula noon pa man sa lupa. At patuloy na nagaganap ito magpahanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, sapagkat ang tao nga ay tao, sadyang marupok ng dahil mula sa alabok, kaya ibinigay ng Ama ang kanyang espiritu upang patitigin at patibayin, upang palaguin at paunlarin, palawakin ang pangunawa. At kung mararamdaman at kakamtin ng mga anak niya
Tunay nga na masasabing, o kay buti mo, Diyos ng katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga ba ang Ama? Tapat nga ba ang Diyos? Opo. Kung gusto ninyong makapagnilay na ganap, sabi nga, minsan may nakausap ako na bata. Ang sabi niya, kung kailan po ako malayo sa aking magulang, doon po ako tumatatag. Kasi po, wala po akong aasahang sasandigan, kundi ang Diyos eh. Nakakatuwa po yung sinabi ng batang yaon. Alam niyo po, natuwa talaga ako. Tama anak, sabi ko po sa kanya. Sapagkat nung nakalapit ka sa magulang mo, siguro umutot ka lang, sasabihin mo pa. Aabutin mo na lang, paaabot mo pa. Subalit, kapag nalayo ka, kailangan kumilos ka. Kung gusto mong umasenso ang buhay mo, tumatag ang buhay mo, ang dati mong di ginagawa, gagawin mo pag malayo ka. Kung nais mong matupad ang pangarap mo at magtagumpay ka, ang dating hirap ka para sa'yo, magaan mong magagawa kapag nagtitiwala ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya ngayon napapatotohanan mong may Diyos dahil siyang nagpatibay at nagpatatag sa'yo. Hindi baga? Tanong po sa kanya, opo, kung hindi po sa Panginoon, baka hindi ko po kakayanin. Nang dahil siya po, sa oras na ako'y nalulungkot, naho-homesick po, sabi niya, ako po ay mananalangin lang at ako po ay magbabasa ng mga message. Nagliliwanag po yung isip ko at tumatatag po ang paninindigan ko hanggang sa tumatag na pong ganap ako. Ano po ang mensahe doon na napulot doon sa bata na yon? Hindi na siya bata, sinasabi lang pong bata. Dalagat binata po, marami na po ako nakausap na ganyan. Alam niyo po, maliwanag na pinatototohanan ng Diyos, ang nagpatatag sa kanila ay ang kanyang salita, ang mga banal niyang salita. Kung minsan ay nakakalungkot, kung kailan ka malapit, doon ka nalalayo. At kung kailan ka malayo, doon ka nalalapit. Ano ibig sabihin nun? Kapag malapit ka, palagay mo nandyan lang yan. Binabaliwala mo. Sapagkat nandyan lang yan eh. Subalit subukan mong malayo, pahahalagahan mo. Dahil alam mo, mahirap mong makita, mahirap mong makuha. Yaon na nga yung pagtitiwala mo. Na kung nasa puso mo na at nasa isipan mo na, hindi mo namamalayan, binabago ng ganap ng Diyos na hindi mo nakikita kung ano ka at sino ka upang mapatotohanan niya ang paglapit mo sa Kanya ay pagbabagong buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga maliwanag na sinabi, kawawa ang mga hindi nagsisising ganap, hindi lubos na nagbabago, sapagkat sila rin ang nanloloko sa sarili nila. Sarili nila ang niloloko nila, hindi ang kapwa nila. Hindi ang kahit na sino, sarili nila. Sapagkat maliwanag ang nakatala, anak mo man hindi mo maililigtas sa impyerno. Asawa mo man hindi mo kayang iligtas sa impyerno. Magulang mo man hindi mo kayang iligtas sa impyerno. Kaya kanya-kanyang langoy, kanya-kanyang pag-usad, kanya-kanyang pagsadsad, kanya-kanyang katatagan at pagtitibay sa pananampalataya. Kapag gusto mong tuwir ang kamti ng kalwalhatian at buhay na walang hanggan, dito sa lupa habang namamayan ka, nabubuhay ka bilang isang anak, kung mayroong kakayahan ng magulang mo, sumandig ka, kung mahal ka at mapagmahal na magulang, nakaasa ka sa magulang, may ibibigay sa iyo, hihingi ka lang, bibigyan ka. Subalit, sa wakas ng buhay, hindi maaring hilingin mo sa Ama, iligtas mo naman ako dahil makapangyarihan ka. Kaya gagawa ka ng halimbawang ipinakita ng halimbawa ng inunang anak na isinugo ng anak ng Ama upang maging isang halimbawa at pamarisan
ng kanyang mga anak. Kaya nga maliwanag niyang sinabi, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sa makatwid, kung tunay na tinatanggap ng tao ang tinatawag na Panginoon, kung ano ang kanyang aral ay kanilang susundin, isa sa buhay at pagninilayan. Sapagkat kung ito'y pag-aralan mo man, ngunit hindi mo ito ginagampanan at binabaliwala mo lamang, paano mong nasabing sinusunod mo ang Panginoon mo? Kung sinusunod mo siya, hindi mo itatakwil ang mga aral niya, kundi mamahalin mo at isasabuhay ito. At siyaon ang palatandaan na kumikilala at kinikilala mo siya, kung kaya't napagbabago ng pagkilala mo ang pag-uugali mo bilang tao. At siyaon ang pinakamahalaga sa buhay ngayon sa panahon ng Espiritu. Ang ikaw ay makapagtanto, makapagnilay at mabago ng Espiritu Santo ang pagkatao mo dahil sa pagnanasa mong magbalik loob na totoo. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoong totoo po siya at ang kanyang mga salita ay totoo rin. Pawang katotohanan. Mapalad pa ang maliit na dambana na maraming nakakadama at nakakadama sa kaligayahan at pagliligtas ng Panginoon, kaysa punong-puno na simbahan, na sambahan, na napakaganda at kagaganda, subalit ginagawang tourist spot. Ano? Ang makakadama lang yung totoong nakikiisa at nangnanamnam sa biyaya at pagpapala ng Ama. Paano mong mararamdaman ang Ama kung hangang-hanga ka sa mga nakikita mo at ang hinahangaan mo yung taong lumikha at gumawa, gumuhit? Hindi ang Diyos. At yan ang dinatal sa akin ng Espiritu kung papaano ang mga pinasilay niya. Paano nila ako anak nadama at nakikilala ngayong oras na ito? Kaya kung bababa ako, wala akong makukuha kahit isa sa kanila. Sapagkat ang hinahangaan ay ang painting ni Marco Polo. Buhay ba ang Ama? Ang hinahangaan ay kalikasan, ngunit hindi mo maririnig ay kay buti ng Diyos, kay dakila ng Diyos. Paano niyang nalikha ito? Ilan lamang ang nagsasabing iyan. Kaya sa laksang bilang, sa milyon na bilang, ilan kaya ang makukuha at mahuhugot pagdating ng oras na yon na ikaw ay surpresahing, anak, narito ako. Hangang-hanga ka sa bagay. Ngunit, sa gumuhit ng mga nakikita mo, natanawin, napasyalan, ay di mo man lang napasalamatan. Kaya, ang bawat araw na pagninilay ay mapagtatanto ng bawat isa kung ano ang Diyos at paano ang Diyos. At ang mga nakakadama at kumikilala, may pagninilay silang nararamdaman at may pangungusap silang hindi naririnig ng kapwa nila. At yaon ang malaking kaibahan kung kayo'y sama-sama na nagkakaisa, pare-pares kayong maligaya at masaya. Subalit kung kayo'y magkakasama at iba't iba ang pananaw at damdamin, doon, gaano man kaganda at kasarap ang inyong hain, walang sarap at saya sa lahat ng kumakain at nagmamasid. Buhay ba ang Ama? Kaya walang pagkabula ang sinabi niya, hindi ako nananahan sa kaguluhan.
ako ay nananahan sa kapayapaan, sapagkat ang Diyos ay kapayapaan, at ang Diyos ay kasiyahan, at ang sino mang nasa kapayapaan, masisiyahan ng kalooban. Buhay bang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan. Kung nagkakaisa at nagkakadamahan ang bawat isa, na ang damdamin at pag-iisip ay naroon nakatuon sa Ama, ang maririnig mo't masasabi ng bawat isa, kahanga-hanga ang Ama. Subalit kung hindi pare-parehas ang damdamin at hangarin, kailanman ay hindi mo makikitaan ng pantay na ligaya, sapagkat ang tunay na liligayahan sa loob ito nadarama. Hindi sa panandali ang nakikita, hindi sa panandali ang kinakain, hindi sa panandali ang isusuot, o panyapak na panandaling nakasuot, kundi sa puso doon nabubuhay upang maramdaman ang pagkilos at pagsasabuhay mo sa Diyos na tinanggap ng katauhan mo. Mga minamahal ko, kaya mapapalad kayo, sapagkat sa araw nga ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. Sapagkat nga, ang mga taga-Tiro at taga-Sidon, nang mabatid nila ang pabatid at pahayag, nagsisi, nagbalik loob. Subalit ang mga mismo'y kasama na ang Kristo, binaliwala at hindi pinahalagahan. Sapagkat mas mahalaga ang kanilang karunungan, kakayahan, kung ano ang mayroon sila, at ang paghamak ay naroroon sa kanila. Walang pagkabula. Ang panahon noon, panahon ngayon, at panahon sa mga susunod pandaratal na panahon ay magaganap at magaganap. Kaya ang mga matitibay at matatatag ang damdamin at pinatibay ng Ama, naroon ang damdaming galak ang nadarama, ang kasiyahan sa kabilaman ng payak ang buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana, nekkaramaneyahana. Buhay bang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos. Sa paglalakbay po namin yaon ay may isang pamilya na mag-iina sila. Isang babae, isang lalaki, ang anak niya. Na kaya pala sa pananalangin ko na hiniling po kasi nilang manalangin ako habang nagbibiyahe kami. At talagang ang Espiritu ay buhay, napapatotohanan ng buhay. Kung paano ang sabi ni nung nakasama namin si Doktora ay, bakit si Apo hindi nagmimisahe? Sana naman Eka ay magmisahe para marinig nila. Na nagkaakma nung gabi po na yon, kasi 2 gabi na po, hirap na ang kalooban ko. Hirap na po ang katauhan na, kaya hindi ko makuhang magsaya dahil talagang mahirap po. Hindi ka nangungusap sa'yong mag-isa, nagmamasid ka, nakatitig ka, nangungusap. Subalit, hindi mo mahayag dahil tinatarok mo pa, inaarok mo pa yung mga kasamaan mo. At nagkatugma nga po. Sagot ko po, salamat po, kaya pala ako ganun ang damdamin ko. Hinihiling niyo. Sa makatwid po ay, ayun na, dumulog. Yung mga nakadama, ang sabi nila, ang ganda naman po ng panalangin nyo. Habang nananalangin po kayo, kitang-kita ko po yung Holy Spirit sa tuktok ng ulo mo. Sabi nung isa. Kaya ramdam na ramdam ko po na
Espiritu Santo po yung nanalangin. At yung pong mga pahayag ay totoo po lahat. Subalit, merong makikita kang mga nakakibit. Sa madaling salita, nanaig po yung pagkatao ko bilang tao. Nasabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako, ayoko na po bukas. Sapagkat kayo na rin po ang nagsabi na may takda ang pangungusap at may lugar ang pagpapahayag. Ang layunin po nila'y mamasyal at magsaya, hindi po makinig ng mensahe. Patawarin niyo po ako, Ama. Subalit, kinabukasan po ay gayon na naman. Ako po ang hiniling. Ikatlong araw po, sinabi ko na, wala po akong damdamin na ako ngayon ang manalangin. Kaya, wag na po ninyo akong patawag, sabi ko po kay doktora. At iba naman. At doon din po sa tourist guide namin, sabi ko, iba naman, kako. Ade, o mag-volunteer po, sabi nila. Yung tinuro ko po, sabi niya, ay, sabi niya, ay naku po, hindi po ako pwedeng manalangin, hindi ko po kaya eka. Ako po ay taimtim manalangin sa sarili ko, pero hindi ko po kayang manalangin ng gayon, sabi niya. Yung isa naman, ay, ikaw na lang, sabi ko, manalangin. Di ba, lingkod ka naman ng simbahan, sabi ko. Tapos sabi niya, ay, hindi po. Ade, tumindig po yung isa. Yung kabiyak ng puso niya, ikaw na lang, eka. Eh, nahihiya, eka ako. Ade, yun. Sa totoo lang po, sa bilang tao, ay mas mahihain po ako sa kanila dahil sila puro professional, doktor. Mga doktor sila. At mga mataas ang pinag-aralan sa retired teacher. Hindi na ako magme-mention ng mga school at hospital na pinag-aanuhan nila. Di nanalangin po, pag upo, madali lang siyang nanalangin. Yung kinabukasan, yung judge ang nanalangin. Sabi ko, congratulations, napakaganda po ng inyong panalangin. Sabi ko, thank you, sabi niya. Pero ang tanong, nasasabuhay niya ba iyon? Tinanong po sa akin ng Espiritu. Kaya po mahihirapan at masasaktan sapagkat wala silang kamalayan, pinakikilala silang lahat sa akin. Sa makatwid, pinakikilala silang lahat sa akin kung ano ang kanilang mga ginagawa at kung sino sila at ano sila. Pero hindi nila alam, sila'y kilala ko, ako. Sinusuri nila, hindi nila ako kilalang labos. At walang pagkabula, nagtura ng Espiritu, pasubali ko anak, sa huling araw nyo lalapit sa akin. Totoo pong totoo, lalapit daw po yung bata na yun. Yun pala, iba nga ang reliyon. At hindi ko nasasabihin kung ano reliyon niya. Ang unang entrada niya, alam niyo po kung paano naging daan para sila ay makalapit at makatabi ko? Talagang napakabuti ng Diyos para matupad ang mensahe. Nahuli po sila, napakahaba ng pila. Yung grupo po namin ay malayo na. Mahuhuli po sila. Takbo sila, mag-iina, takbo. Tapos sumingit sa amin. Ay, excuse po, sabi niya. Sige, okay lang. Okay lang. Lumihinga. Kasi po, nagtagal kami dun sa, Sabi ko, huwag ka nang mag-explain, anak, sabi ko. Okay lang. Sige po, nakakaya po sa inyo, dito po kami. Hindi, sige, dyan na kayo. Pag umalis kayo dyan, mahahalata kayo. Ngunit kung dyan kayo, alam nilang kagrupo namin kayo. Thank you po. Eto na. Pwede po bang magtanong? Sabi niya. Kasi po, totoo po lahat yung sinasabi niyo pero naa-amaze po talaga ako, English speaking pa, na tanong ko lang po, paano po bang nagsimula yung gawain niyo? Napakaganda ng tanong mo, anak, sabi ko. Ipaliwanag ko man sa'yo, hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang
tarukin, di mo kayang maunawaan sapagkat wala ka pang nakita. Pag nagsalita ako sa iyo, sasabihin mo mayabang ako. Pag pinaliwanag ko sa iyo, sasabihin mo sinungaling ako. Hindi ba kanina ka pa maraming iniisip sa akin? Niya, ang galing niyo pong mag-vibrate, ano ba? Pina-vibrate niyo po yung tao, sabi niya. Hindi ako, sabi ko. O sige. Di ba dati Catholic ka? Sabi niya. Ay, ba't alam niyo po? May tatanong ako sa iyo, kako. Halimbawa sa isang pamilya, nagluto kayo ng itlog. Eh, yung isa hindi kumakain ng itlog, makakakain ba siya? Eh, hindi po. Oh, kung isang pamilya kayo, tamang magandang sigurado mayroong discussion. Dahil hindi kayo magkaisa ng pananaw. Eh, bakit anak lang kayo? Ba't iniwan yung magulang nyo? Kasi doon daw sila. Bakit? Ini-English niya, di sinasagot ko naman po, hindi ko na pwedeng sabihin English ngayon dahil baka mali na. Ano po? Kwento na ito eh. Ayaw ko pong magkamali ng kwento. Napakabuti po ng Panginoon. Talagang dakila siyang walang kapantay. Ang sabi niya, tama po kayo, sabi niya. Pero, doon po kami nabuksan eh. Bakit nga hindi kayo doon mabubuksan? Nung Katoliko kayo, hindi man kayo nagsisimba, hindi man kayo nagdadasal, hindi man kayo nakikinig ng homily. Nung malipat kayo doon, lagi kayong dumadalo, more and biblical kayo. Paano kayong hindi mabubuksan? So, ang tanong ko kayo, na isasabuhay mo ba anak? What is Holy Spirit? At explain mo nga sa akin kung paano mo nararamdaman ang Holy Spirit. Sabi niya, pinag-usap sila, magkapatid. Sagot naman po na sagot yung Holy Spirit. Inuturuan talaga ako. Hanggang sa, siguro nga po, sabi sa kapatid niya, sabi niya, ganun na nga yun. Kasi ganito lang yan eh. Hindi nga talaga tayo dumadalo noon lagi, kaya hindi tayo nakakaunawa. Paano po kung halimbawa, kasi sabi niya, kasi po paano kung halimbawa, doon gumanda ang buhay mo? Ganun ba kako? Kaya kayo lumilipat ng reliyon, doon gumaganda buhay nyo. Di ibig sabihin, hindi pala pananampalatayang nabago sa inyo, buhay palang gusto nyong mabago. Pamumuhay pala. Hindi naman po ganun siguro. Alam mo kako, kahit anong relihiyon nyo, kung magsisipag kayo at magsisikap kayo, at ang Diyos ay kikilalanin nyo tulad ng pagkilala mo ngayong nalipat ka, babaguhin din ang buhay mo. Noon kako, hindi pa kayo nakatapos, kaya hindi pa bago buhay nyo. Alam niyo po, salamat sa Panginoon hanggang sa malapit na po kaming sumakay ng airplane. O sige anak ha, tandaan niyo lang ito. Maliban, makasama niyong lubos, ang tunay na kapwa-tao ninyo, nakaisa niyo at nagkakaisa, makikilala niyo. Subalit pakatandaan ninyo, isa lang ang Diyos. Wala tayong dapat pag-discussion, hindi tayo dapat mag-explain kung paano, basta ang mahalaga, isa lang ang Diyos. Alam ko naman kako habang nananalangin ako iba laman ang isip niyo At habang ako nagsasalita marami kayong tanong, di ba? Eto, nagnap na, sabi ko, paano po bang nangyayari na nalalaman ninyo? Mahirap ka akong ipaliwanag yan. Sapagkat pag nagpaliwanag ako sa iyo at may sinabi ako sa iyo ngayong oras na ito, baka lalo kang magalit sa akin, anak, sabi ko. Sige po. O sige anak, salamat. Pinupuri ko kako ang Diyos, na isang Diyos natin. Ito ang katotohanan, walang pagkabulang salita niya.
hindi natupad ng ilang araw, subalit bago tayo maghiwalay, natupad, kinausap niyo ko. Di ba buhay ka ako ang Diyos? Yan ang pagkilos ng Diyos, kako. Ano po ngayon ang ibig sabihin, ba't ito ang pinabahagi at ito ang binahagi? Kung bilang tao, limot ko na po yaon. Ngunit bakit ito dinatan? Ganyan ang tao, maraming tanong kung magkaminsan. Ngunit sa katanungan niya, pinahihirapan niya yung isip niya sa kakatanong, ayaw naman niyang buksan ang kanyang pangunawa para sa bagay na dapat ay unawain. Hindi ba ang Diyos ang magbubukas niyan? Tama, ang Diyos ang magbubukas. Ngunit paano ka mabubuksan kung di mo siya hanapin at kikilalanin? O sige, mga minamahal na kapatid ko sa Ama, kung sarado ang pintuan na ito at may susi man ako, iba ang susi nitong pintuan na ito, mabubuksan ko ba? Kailangan ng susi niya mismo ang gamit ko para mabuksan siya, di ba? Ano ibig sabihin ng Ama? Maraming susi at kaparaanan, ngunit kung hindi totoong Espiritu Santo, hindi mabubuksan ang lahat ng tao. Buhay ba ang Diyos? Kaya gaano man katotoo para sa tao ang sinasabi niya, kung hindi totoo ito sa Diyos, hindi pa rin ito totoo. Sapagkat alam niya ang totoo, nakatungo siya sa lahat ng tao, nakaririnig siya sa lahat ng tao, at kilala niya lahat ng tao, alam niya yung totoo sa kanya, at alam niya yung hindi totoo sa kanya. Alam niya yung may hangarin at layunin, at alam niya yung ang hangarin ay siya. At kaiba na layunin. Buhay bang Ama? Kaya mga minamahal, dito ngayon, hindi makaabot at makaunawa ang maraming tao, lalo na't sinasabi, mabait naman ako mabait ako. Ang tanong ng Panginoon, anong uri ang kabaitan mo? Maraming uri ang pagiging mabait. Kayo rin sa sarili ninyo, maunawaan ninyo kung anong uri kayong kabaitan ng taglay bilang kayo'y tao. Anong uri bang kabaitan ang gusto ng Panginoon? Anong uri bang pagiging isang mabait? Kapag ikaw ba ay nagbigay ng tinapay, mabait na ang tawag sa'yo? Kung sa kalooban mo naman ay hindi ka totoo? Kaya sa kaloob-looban pa rin tinatarok ng Ama ang lahat ng ginagawa ng mga anak niya sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya magala at magpuri kayo kung ang lahat ng ginagawa nyo ay naaayon sa kalooban ng Ama at kalooban nyo siyang siya tuwang-tuwa sapagkat doon mapapatotohanan ng Ama ang ligaya ng puso nyo'y nagmula sa Kanya nang dahil ang damdamin niya ay kaisa niya at kayo ay magkaisa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nga ang buhay na Ama ay tunay na tapat at magpakailanman ay hindi magbabago, kaya ang lahat ng kanyang mga anak ay patuloy na nangunguna at nagahari na layo niya at nasa ay ang kanyang banal na Espiritu. Pagpalain kayo. Naunawaan niyo po ba? Inuunawa po ba ng tao lahat ang salita ng Diyos? Hindi Kung minsan halimbawa, katabi mo lang, katabi mo, bingi nung sinabi mong umusod ka nga ng konti, kapatid, nakasibangot ka. Pero hindi ka naman galit, mukha mo lang sibangot. Dahil nakasibangot ka, kahit hindi ka galit, bakit ba kagalit ka? Nagpapausot. Hindi naman niya naririnig yung umisod ka nga, kapatid. Ano ang dapat expression kung hindi ka nga galit? Pwede bang umusod ka ng konti, kapatid? Hindi yung, masod ka nga, kapatid. Di ba? Kaya kung minsan, maganda yung sinasabi mo, dahil doon sa expression ng mukha mo, hindi nila maabot na hindi ka galit. Buhay ba ang Diyos? Subalit, subukan mong galit ka na. Galit ka na, galit ka na. Pero nakatawa ka pa. Sabihin mo, dahil siksik na siksik sa'yo, halimbawa siksik na siksik,
Kasi siyempre, naiinis ka na, no? Pero nakatawa ka pang, mahal na kapatid, pwede bang umusod-usod ka ng kaunti? Nako, ay, oo nga, pasensya ka na, sasabihin pa sa'yo. Ngunit, yung hindi ka galit, nakasibangot ka lang, sabihin mo, umusod ka nga ng konti kapatid, bakit galit ka? Di ba? Ganyan humato lang tao. Sa expression ng mukha at sa ginagawa, doon humahatol. Hindi doon sa loob ng damdamin. Ngunit iba ang Ama. Sa kaloob-looban ng puso at isipan, doon siya tumatarok at humahatol. Hindi sa panlabas na kaanyuan. At yan ang malaking kaibahan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu at tao. Sa panlabas na kaanyuan, sumusuri, humahanga, namamangha, at humahatol. Humuhusga, hindi sa kalooban ng kapwa. Sapagkat, kung bilang tao at pagkatao, wala sila noon. Ngunit ang Espiritu, kahit ano pang itsura mo, kung tunay ka ng sibangot at yan ang natural mo, sibangot, ngunit kung ang puso mo'y nakakatuwa, ang nilalaman, masaya pa rin, nagmamasid, nakikinig ang Diyos sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mukhang kaaya-aya ang itsura. May mukhang sanggano, mamamatay tao, subalit ang puso niya ay napakabuti. At mayroon namang napakaamong masdan at parang prinsesa, ngunit kay sama ng ugali nito. Naniniwala ba kayo sa gayon? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Yaon ang pagkakaiba ng Espiritu Santo at ng pagkatao. Kaya ang Ama, sumusuri sa loob, hindi sa labas. Ang tao, sa galaw, sa kilos, sa anyo, sa kasuotan, doon sumusuri, hindi sa loob. Pagharian kayo. At yan ang naganap sa Panginoong Hesukριστong tinatawag sa mundo. Sinuri ang pagkatao, ang katatayuan at kalalagayan ng buhay, kung nakapag-aral o hindi nag-aral, at hindi sinuri ang taglay na kapangyarihan ng Espiritu ng Ama. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya kayo, kung sino kayo at ano kayo, di ba kayo makilala? Ngunit kung ang Ama ay kilala kayo, maging masaya pa rin kayo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kakayahan, katalinuhan, kalakasan, katangian, ngunit at pasubali ang iisang Diyos Ama ang siyang hahatol, humuhusga sa lahat ng mga anak niya. Pagarian kayo. Nawa makapagsimba kayo bukas para madagdagan ang inyong na matututunan. Mga minamahal na kapatid na kapatirang Divine Mercy, nahirapan ba kayo ng pagising ng alas 5? Magagalit ang Ama niyan. Pagka pumapasok kayo sa trabaho, kahit alas 3, gising kayo eh. Ano? Dahil pagkakakitaan yon. Subalit pagsimba, inaantok pa ako. Diyan pa lang masusubukan ka na ng Ama kung gaano ka katapat sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Ano pa? Sus ko po linggo lang ang pahinga ko. Ako pa ba kay gigising pa ng maaga, doon lang ako makapag-uunat-unat at makakapagbabad sa banig. Para namang katagal ng misa. Pagka misa umuwi ka at matulog ka muli. Ano? Hindi lang yon. Kalayo naman kaagang gigising. Ba't sa malayong lugar gusto mong magtungo kahit maagat hating gabi babangon? Buhay ba ang Ama? Yaw ng patuto. Pag gusto ng tao, walang katwiran, walang dahilan. Pag ayaw, maraming dahilan. Maraming katwiran. Kaya, subukan ninyo, tingnan ninyo, ano ba ang gusto ng Ama? Makatwiran, mapangatwiran, o walang mapagdahilan?
Magandang umaga po sa gabing ito. Alam kong nagsasabi naman, aba Eka, sisimba na lang ako doon sa lugar namin, mas malapit. Sumulong ako sa mo gustong magsimba. Ang tanong, nagsisimba ka nga ba? Ewan ko lang. Alam kong Subalit, kung nakikiisa ka naman sa gawaing ito, upang maging karapat-dapat naman na mapakita mong kaisa ka, halika, makiisa ka naman, kahit minsan lang sa isang buwan. Ano, pwede po ba? Pwede po ba? Yung may gusto at yung gugusto, aba, ang Ama na ang gumanti sa inyo. Alam kong magagawa. Pag may hinihiling ka, magsakripisyo ka. Hindi puro habilin ka na lang at pagbibilin. Hoy, ipagdasal mo nga Eka ako. Hoy, sabihin mo nga Eka kay Pedro, ako ipagdasal niya. Abay, manalangin ka namang mag-isa mo. Ano? O kaya sasabihin, ay sabihin mo nga Eka, ako Eka ay basbasan. Oh? Ginawa pang napakahabang kamay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Hindi sa pilitan, subalit kung damdamin nyo ay mababago at madarama nyo ang panawagan ng Ama. Saan ka ba nakakakilala? Saan ka ba nakakadama? Sa Ama ba? Sa Kristo ba? O sa pera? Pag sa Kristo, hahanapin mo siya. Alam kong may magagawa ang Ama. Hinahanap ko naman po siya araw-araw paano mo siyang nakikita? Ang laman ng isip mo'y pera. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marami umangkin at tanggapin. Pagpapakababa ang kailangan ng mga anak ng Ama. At kapag nakita ng Ama yung kababaan ng loob, doon siya natutuwa at nagagalak. Kaya kung papaano mababa ang loob ng tao, siyang-siya naman ang Amang lumikha sa kanya at bumuhay sa mundo. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Parte-parte, bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na.
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Lagi niyong tatandaan, mayroong nakalaan ang Ama sa lahat. Sino nga bang tawang alam mo may problema ka, hindi mo man lang ba iniisip yan? Hindi mo man lang ba maiisip yan? Walang taong hindi niya naisip yun. Subalit, kapag naalala mo ang habilin at salita ng Ama, walang taong humahaba ang buhay sa kakaisip at lumbay ang daladala. Sapagkat ang lumbay at galit ay nakapagpapaiksi ng lakas. Kapag naalala mo na gusto mo bang mabuhay at nang matapos ang iyong mga dinadala, sinong lalapitan mong una? Hindi bang tagalutas ng lahat ng iyong problema? Kaya sa Kanya ka makiisa. Siyang hanapin mo't damhin sa puso mo at kilalanin lubos ito nang mapakilala niya naman kung anong magagawa niya sa iyo. Sapagkat ang pagkilos niya ay buhay, ang pagbabahagi niya ay tapat, ang pagmamahal niya ay wagas, kapag siya ang tinanggap, walang hindi makahuhulagpos na ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan at tunay na kapanatagan upang mapakilala ng Ama ang pagkilos niya sa inyo'y buhay na buhay. Pagpalain